Yes, sir. Ayan. Last na to ha. Tapos kayo naman na. Good day, dear panelists. I am Jelimar Sedano of Abacada to General Aguinaldo Elementary School. On my context and rationale, nakita sa resulta ng PISA 2022 na mahina ang mga grade 2 students sa pagbabasa at pagsulat. Gaya din sa pag-aaral ng EDRA, meron tayong 73 versus 62% na nagsasabing bumaba ang katalinuhan ng mga bata sa pagsulat. Last time, noong nagkandak ako ng aking observation sa mga bata, napansin ko sa kanilang EGRA na ang grade 1 result ay 50 below, meaning to say mababa. Kaya naman, sa aking pag-aaral, pakikita ninyo na RA 10533, it should be localized, indigenized, and enhanced. Ito ay sinusuportahan sa pag-aaral ni Padilla 2020 at ni Macali 2018. In my research question, what is the mean scores of participants on reading comprehension before and after the utilizations of Abacada Dalubhasa reading material? Number 2, is there a significant difference on the average score of the participants on reading comprehension? And what is the effect size? And number 4, yung learning experience nila. Ito po yung sample ng aking innovation na ginawa ko po through Canva. Karoon po ako ng copyright at in-email ko ang company ng Canva para avoid ko po yung plagiarism account. With regard sa Abacada, alam naman natin na binubuo ito ng 5 vowel at 15 consonants. And these are the following that you can see on my screen. Lahat ng ito ay hindi copyrighted at ipinaalam ko. Una, bilang guro ng grade 2, kailangan kong i-monitor, evaluate at i-record. Sa aking action research method, mapapansin ninyo bakit paakyat ang hagdan. It enhanced the comprehension, noting details, and Abacada through reading material. Una, magkakaroon muna ako ng one group since 45 students lang sila. Lahat po ay kabilang through total population at noong magkakaroon po ako ng pretest, I will implement this into 21 reading material. Ibig sabihin, 4 weeks ko po siyang i-implement ang pretest at magkakaroon po ako ng data tabulation. Ang participants ko ay binubuo ng 13 na lalaki at 9 na babae. Ito ay taong kasalukuyang 2013 at 2014 at makikita yan sa aking class summary. Ang methodology na gagamitin ko, it will go undergo the QA or yung quality assurance. Magkakaroon muna ako ng 21-day reading at malalaman ko kung sino yung makakabasa na at hindi pa nakakabasa. At makaka-reflect ito sa pamamagitan ng post-test. Sa aking ethical issues, I will consider the Data Privacy Act of 2012. Sa aking data analysis plan, ay gamitin ko ang mean, standard deviation, paired, sample t-test, at eta square, at gayon din ang thematized. At ito ang aking work plan and timelines. Maraming salamat at handa na akong tanggapin ang inyong mga suhestyon, komento at rekomendasyon na ikakabuti ng aking papel. Maraming salamat po, Diyos de Aguina Agbiag. Okay. So ngayon, okay, nakakuha na kayo ng idea and technique, mga anak? Sir, ang hirap. Yes. Ano ang hirap? Yes, my question? Kung Sir, ano yung sir, regarding po dun sa may sa context and rationale. rationale, sir. So, dito sa may PowerPoint namin, sir, and parang bawasan po namin since lahat po kasi sa nakalagay mismo sa research namin, sir, is nilagay po namin sa PPT. Okay, ganito. Pwede po ba yung kahit sa una? Yun na yun. No. Ano ba ang sabi ni Ma'am? Yes? Ano ba ang sinabi ni Ma'am Mikasa, dear? Magpiprint pa kayo o hindi na kayo magpiprint? Magpiprint pa daw po, sir. Okay, so ganito kaya nga ganun ang scenario, dear, na puro pictures lang yung pre-present ko. Kasi nga, meron namang hard copy, meron silang babasahin. So I suggest, sa first na slide, title, second slide, context and rationale, third Sir, nawawala po yung slide, research question. Fourth slide, na puro, hello. Narinig na po ako? Sir, yan po, mas clear na po.
Okay, so sabi ko nga, the simpler the better kasi yung pinaglalagay yung mga anak is more on word siya. Pero okay lang naman din. Tignan natin at i-absorb natin bukas. Pero as much as possible, meron akong nilagay dito sa ating chat box. Ganyan sana yung atake niya para mas maganda. Kasi parang kapag ganyan na yung ipapakita nyo bukas, handang-handa kayo, prepare kayo. At kahit balik na rin yung question, alam nyo yung isasagot nyo. Okay? So, sino na po ang next na mag-represent? Okay, sige Sir, may po. tanong lang po ako, sir. Yes, Sir, ma'am. pwede po ba namin palitan nung yung ginawa namin PPT, sir, if ever po? Yes, you can. At dapat tikwan ni inya tata 903. Meron pa tayong 18 hours na magpalit ng mga power point kasi alas 9 magsisimula. Oo, pwede pang palitan. Kinuha ko lang ito. Early, sino na yung nag-present ka? Ma'am Solda, balikan kita ulit mamaya, ma'am, ha? Sir, last na po para ma-edit po sana itong ano. Sir, okay lang ba dun sa ano, dun sa may context and rationale po, ang ilagay na lang po is yung pinakauna po talaga sa may context, yung parang Yes na, okay lang sensory, yun. ganun po, sir. Tapos yung to address this issue, okay na po yun? Yes, okay na yun kahit isang word nga lang tapos nagsasalita ka na okay yun. Or picture lang ng Kabarwan Integrated, nagsasalita ka lang okay na yun. Hindi naman pagandahan ng PowerPoint na. Ang idea ng PowerPoint is that naiintindihan mo at alam mo yung context ng paper mo. Okay? Kahit isang word lang ang ilagay mo dun sa first slide, okay na. Okay, Ma'am Rosaline Soriano, ikaw na po ang susunod. Ma'am Solda, round 2 ulit tayo mamaya. 905 na. Ma'am Rosaline Soriano, kayo ho ba ang mag-share or ako po yung mag-share? Sir, pwedeng Yes. sila po muna? Okay. Sir, last na po ako. Okay, sige. Sino na po ang ready dito? Maxine or Kimberly? Kuan po. Hala. Gusto nyo pa ng sample?